love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Please itago niyo na lang ako sa pangalang Anonymous. Usually, Chin, alam ng lahat ang buhay ko. I normally live my life out loud. Pero simula nang namatay ang mother ko, bigla akong lumayo sa tao. Sa mga taong judgmental. Dear Mags FM, my mom has passed away at hindi ko na siya kailangang protektahan pa mula sa mga taong mapanghusga. Wala akong masyadong sinabihan nito. Nag-iisa lang sinabihan ko, kundi ang oldest sister ko. Umiyak siya ng sobra nung sinabihan ko siya about it. I never told anyone else. Hindi ko kailangan ang awa. Hindi ko rin kailangan na maging malungkot ang ibang tao dahil sa storya ko. Pero i-share ko na din. 17 years old pa lang ako noon. 3 weeks bago ang Christmas. May napapansin na ako. Hindi na ako bata para hindi mapansin yon. Pero a week after Christmas, doon ko na confirm. Tuluyan nang iniwan ng mother ko ang father namin. After 30 years ng pang-aabuso. Yes, Jean, battered wife ang mother ko. Bata pa kami noon ng mga kapatid ko. Hanggang sa nagsilakihan na kanya-kanya ng buhay, kanya-kanya na ring bahay, and then dalawa na lang silang naiwan ng mother ko. Nung iniwan ng mother ko ang father namin, nag-asawa ulit ang father ko. At ang ka-live-in niya, may dati na ring mga anak. Hanggang sa yung mother ko nun, nagkaroon ng isang boyfriend. Mas bata sa kanya. Siguro 10 years ang gap. Alam mo yung against kaming lahat. Dahil parang anak na niya yung kanyang boyfriend. Maraming nagsasabing pera lang daw ang habol ng lalaki sa mother ko. Oportunista daw yung lalaki. Kami naman na mga anak walang magawa, kundi sige pagbigyan na lang ang kaligayahan ng mother ko. Isang araw, nagpaalam yung mother ko sa amin. Nasasama muna sa kanyang boyfriend papunta ng pamilya nito. Para ipakilala daw siya bilang girlfriend. Aalis daw muna sila. Magbabakasyon lang ng 1 week. Ako naman dahil bata pa, immature pa, oo lang. Wala nang tanong-tanong. Tumango lang ako and said nothing. Wala man lang sang iniwan na phone number or anything. And they said na they would be back in a few days. The next morning, nagising na lang ako at na-realized ko na bilang nakakatandang kapatid sa naiwan dahil ang oldest sister namin or eldest sister ay may asawa na that time. At wala na sa amin. Malayo din sa probinsya namin. Naiwan sa akin, 2 ko pang mga kapatid na maliliit. I realized wala pala kaming pera. Ni hindi man lang kami iniwanan ng nanay namin ng pera. Wala kaming makain. Nothing to buy, nothing to eat. And worst, wala din kaming pangpakain sa alaga naming mga pusa. Masyado kasi akong naging dependent sa mother ko at sa kanyang boyfriend para bilhan ng cat food.
dahil sa gutom, umiiyak na mga kapatid ko. Wala din kaming load pang tawag, pan-text man lang. Kaya naisipan kong ibenta ang radio namin. Cassette pa that time. Para naman makabili kami ng kahit noodles lang. At ang tira, pangkain sa pusa. So pumunta ako ng plaza, nag-ikot-ikot, nagbebenta ng kaset. Hanggang sa may naawa sa akin, binili ang kaset namin. And that time, 100 pesos lang. Alam mo yung sa dinami-dami ng mga tao sa paligid ko, isa lang ang lumapit sa akin para tingnan ang kaset na yon at bilhin. At dahil napakamura lang, 100 pesos lang nang hinayang man ako, pero wala na akong magawa. Dahil 100 pesos lang din pala ang pera niya. At alam mo yun, Chin, 2 days na lang, magpapasko na. So bumili ako ng noodles. Alam mo yung hindi ako naawa sa sarili ko. Mas naawa ako sa mga kapatid ko. Gusto kong umiyak pero parang ang tapang-tapang ng loob ko. Kahit sumisigaw na at umiiyak ang loob ko, nagtatapang-tapangan pa din. Walang Christmas tree, walang dekorasyon sa bahay, walang mga regalo, walang mga taong kapamilya namin para makipag-celebrate sa holiday. Tatatlo lang kaming magkakapatid at naiwang gutom. Wala ding tumawag sa amin. Paskong Pasko, walang nakaalala. Nanood lang kami ng TV, kasama ang pusang gutom. Naisip ko, pagdating ng araw kapag magkapamilya ako, hindi ko gugutumin ang mga anak ko. Hindi ko iiwanan, ni hindi nag-alala ang mother ko. Kung may pera kami, may pangkain kami bago pa sila bumalik. Alam mo yung isang linggo, nagantay kami. Kung saan-saan kami nakihalubilo, humihingi, nagmalimos. Excited kaming matapos ang linggo dahil babalik na ang mother namin. Pero walang nanay na dumating. Walang nanay na kaalala na may mga anak siyang nagugutom na naiwan. Fast forward to today. Maniwala kayo sa hindi, magsi-senior citizen na ako. Magsi-60 years old na ako sa katapusan ng Disyembre. But for me, every single day is Christmas. Kahit na naalala ko ang pait na sinapit naming magkakapatid. Nakaraos kami kahit walang nanay. Kahit tinanas namin ang tinding gutom at pagmamalimo sa kalsada. Naging successful pa rin naman kaming tatlo. Dahil sa may mga mabubuting taong tumulong sa amin. Wala kaming inasahan sa mga relatives namin. Yung mga strangers na hindi namin kilala, sila pa ang nagkaroon ng mabuting puso upang tulungan kami. Yung kung kumupkop sa amin, syempre matagal nang namatay. 60 years old na ako eh. Pero ang maganda dun, iniwan nila ang bahay nila sa amin. Kasi mga anak nito, lahat nasa abroad na. Life is what you make of it. You can choose to find your happiness. Pero hindi ko sinisisi ang mother ko. I never blamed my mother. Para sa akin, she was the best mother pa din. Inalagaan naman niya kami noon. Kung ano mang nangyari sa kanya, sana'y walang masamang nangyari.
But I had long been the parent in this miserable life. Naging parent ako sa dalawa kong kapatid. Kaya nakalimutan ko na rin mag-asawa. Sapat na sa aking makita ang mga kapatid ko na masaya na sa kanilang kanilang buhay. Tumanda man ako ngayon, pero masaya pa rin ang puso at hindi na ako naghahanap pa ng ano pa man. Kontento na ako kung anong meron ako. Masaya na rin ako na tuwing December, naalala ko ng mga kapatid ko. Dinadalaw, binibigyan ng regalo, at nagsasalo-salo. Chin, needless to say, December 25 means very little to me since then. Kasi gusto ko gawing Christmas ang bawat araw. Hindi lang sa December 25. Don't pin your hopes, your dreams, your wishes on December 25 lang. Dapat araw-araw. At sa tagal ng panahon na wala kaming nabalitaan kay nanay, hindi na rin kami umaasang magkakasama pang muli. Kahit sa isang Pasko man lang. Inaabot ko na ang 60 years old na to. Aasa pa ba kaming buhay pa siya? Ang tatay namin, wala na rin kaming contact pa. Pero maligayang Pasko pa rin sa lahat. Naway, walang isang katulad ko na malungkot din ngayong Pasko. Pero kahit malungkot ka, mag-isa ka, kaya mo pa rin maging maligaya. Andyan si Jesus. Kasama mo siya. Until here, please call me again, Mysterious Anonymous. Maraming salamat sa pakikinig ng story ko, mga kamaks. Ang inyong kamaks, again, Anonymous. When I was young, sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.